A few moments later. Hi guys, this is me, Rika J. Olchodosho. I am from Bachelor of Science in Agriculture major in Soil Science. So for today's vlog, I want to discuss to you what is the BCA, the Biological Control Agent, and how to produce earwigs. So let's go! So first, let's talk about biological control. Ito ay isang paraan ng pest control na gumagamit ng natural predators tulad ng mga insekto or microorganisms para labanan ng mga peste. Importante ang biological control kasi nakakatulong itong bawasan ang paggamit ng pesticides. Alam naman natin na ang sobrang paggamit ng chemical pesticides ay hindi maganda. Nakakasira ito ng environment at minsan nagiging immune ang mga peste. Isa sa mga magagaling na natural predators ay ang earwigs. Kumakain sila ng mga peste tulad ng aphids, caterpillars at whiteflies. Kaya malaking tulong sila sa mga taniman. So dito sa Pilipinas, meron tayong dalawang klase ng earwigs na natural predators. Ito ay isang Euborrhea anolipis at Chalisoches morio. Mahilig sila manghuli ng peste lalo na sa gabi, kaya sobrang useful sila sa pest control. Ano malaman kung babae o lalaki ang earwigs? Madali lang naman malaman kung babae o lalaki ang earwigs sa pamamagitan ng kanilang forceps o sipit na nasa dulo ng katawan nila. Ang sipit ng lalaki ay mas kurbado o baluktot, mas mahaba at mas makapal ito kumpara sa babae. Ang sipit ng babae ay diretsong linya at hindi baluktot. Mas maikli at mas manipis ito kumpara sa sipit ng lalaki. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-lure ng earwigs. So, bale nakuha ko ang earwigs ko mula sa puno ng nyog kung saan sila madalas nagtatago. Dito sa setup ko, gumamit ako ng 12 earwigs, which is 1:1 ratio. So, ito mga kakailanganin natin. Una, ang transparent box, coconut dust, net, and gagamit tayo ng ground dog food. So, ito ang mga steps sa paggawa ng rearing box. Una, gumawa ng maliit na butas sa takip ng box para may ventilation. Lagyan ito ng net para hindi makatakas ang earwigs. Maglagay ng coconut dust sa ilalim ng box bilang bedding. Ito ang magiging higaan nila. Magdagdag ng hiding spots tulad ng strips ng coconut leaves para magmukhang natural ang environmental nila. So, sa pagpapakain ng earwigs, mag-sprinkle naman ng konting ground dog food. Huwag sobrahan ng pagkain para hindi magkalat o magkaroon ng amag. Palitan ang mga pagkain every 2 to 3 days para laging fresh.